Ngayong episode mga brothers ay dumayo tayo dito sa Bristol, Imos, Cavite branch para silipin ang pangmalakasang adventure scooter nila. Yan nga ang ADX 180. Pero bago tayo magpatuloy sa ating ikot sa mga nais pong suportahan ang ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating video. At kung dito po kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share naman ang ating episode. So mga brad, let's go! Sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alright mga brothers, nandito pa rin tayo sa Bristol, Imos, Cavite branch mga brothers. Actually may release nga sila rito ng 400G. Ayan, congratulations brother. Ayan, version 2 po yan ng 400G. Maaari nyo akong kontakin kung gusto nyo po maglabas ng online sa ating financing mga brothers. Ayan o, si Payat o. Alright. And by the way, ang iikutan nating motorsiklo dito at syempre pa, ang maganda at solid ang performance. No? Ito po yung EDX 180. This is the upgrade version po ng EDX 160. Kaya naman ito mas maangas na. Lalo ngayon sa kanyang engine spec. So umikot po tayo. And by the way, iniikutan natin itong kanilang pearl white gloss na may combination po ng black. No, makikita nyo, naka top box ready. Mamaya, inspeksyonin natin ito kung anong bakal ang ginamit dito. Naka alloy spoke wheel ito na tubeless ang goma mga brothers. Ayan, ibang iba po yung itsura niya kumpara kay ATR 180. Ayan, comment nyo naman mga brothers kung anong nagustuhan nyo sa dalawang adventure scooter ng Bristol, itong ADX 180 o itong si ATR 180. Magkapatid lang sila mga brothers, parehas na makina pero magkaiba ang itsura sa pagiging ADB scooter. Alright, so by the way mga brothers, dito tayo mag-start sa harapan. Same as same, meron tayo ritong adjustable po na windscreen. Clear po yan at may sticker ng Bristol dito sa harapan. Adjustable ito mga brother, ganun pa rin, hatakin nyo, pwede nyo iangat. Okay, so pag umangat, ganito yung itsura. Ayan, nakaangat to So pagka lapag naman siya, yan, ganyan. So more on aerodynamics. No, kung gusto nyo na may pumapasok na hangin sa inyo during ng inyong ride. Okay, gusto ko rito yung style ng kanyang headlight. Mas mabulto siya kumpara dito sa kapatid niyang si ATR. Mas malaki po yung pisngi niya mga brothers. No, at ito ay mukhang insekto para sa akin. Maganda yung ating headlight screen dito. No, kahit plastic, I can say na quality siya. Ang ano ko lang is naka single projector lamp siya dito na LED. Ito kasi si ATR dalawa. Ayan, tapos yung kanyang turn lights gusto ko naman internal kumpara kay ATR na nakalabas. Oh, 'di ba? Ayun oh. Kasi ito yung kanyang daytime running lights. LED yan, pare-parehas mga brothers. Meron din siyang front facing camera. Ayan o, diba? Safety natin yan mga brothers, lalo na pag may nangyaring aksidente na wag naman sana. At syempre, nandito pa rin ang kanilang gold cast inverted fork pagdating sa kanyang front suspension. Of course, same din yung setup ng gulong. Naka-spoke wheel tayo rito na tubeless na goma na naka-dual sports. 110 by 80 po ito at 14 inches na wheel mags. Ayan, tubeless po ito. At ito, hindi ko lang, not sure kung meron siyang tire pressure monitoring mga brothers. Ngunit ganun pa man, nakatupat piston caliper tayo rito ng mga brothers pagdating sa kanyang disc brake at meron itong ABS and traction control pagdating sa safety natin sa daan. Alright? Dito sa likod, lalo kayong masisihan dito kay ADX 180 ng Bristol mga brothers kasi ang kanyang grab bar top box ready na po siya. It means hindi na kayo bibili o mag-upgrade o magpapalit mga brad. Die-cast alloy po ito at gloss po ang kanyang finish. The way I can feel mga brad, napaka sarap niya pong hawakan. Looks premium mga brothers. At going dito sa kanyang ilalim, nandito po ang mala ice drop niya na LED na taillight. Mas malaki po ang taillight niya kumpara kay ATR, no? Same naman silang LED pero ito kasi kitang-kita mo yung ilaw niya hanggang dito sa gilid. Nakalabas po ang ating LED turn lights dito sa likod at ito po ay flexible po, hindi po siya nape-flex. So ingat-ingat lang pong matabig pero wag ka naka-LED yan kaya mas maliwanag. May sariling ilaw ang ating plaka. Of course, LED na yan, may reflector, no? Naka-extend po ang ating rear fender dito. Formado po ang pagkakahulma niyan na ginawa ng Bristol. Ang maganda rito, debaso rin yung kanyang shock. Pero ito mga brothers is non-adjustable po, no? At syempre malinis yung underneath natin, madali nating malinis. May tar hugger pa yan, same sa kanyang kapatid na si ATR 180.
Ganun din yung tambucho na dito, mataas po yung profile, single exit, naka Allen bolts. At ito, ayan, makita nyo naman bakal po yung kanyang muffler guard o muffler cover mga brothers, para po hindi basta-basta mapaso ang ating mga sasakay dito sa motor. Alright, dito sa kabilang side para makita nyo ang panggilid, ayan. And by the way, hindi siya hybrid mga brothers. Si ATR kasi hybrid. Yun naman yung pagkakaibahan mga brothers. So meron tayo rito tire size na 130 by 70 at 13 inches wheel mag. Same lang naman sila ng gulong ni ATR. At syempre naka-spoke wheel din ito na tubeless mga brother. Branded by CST, Shenzhen Tire, Type 1. Alright, so meron tayo rito single pot piston caliper na preno. Sabi mo nga may ABS ito at traction control for the safety natin mga brothers. Pagdating sa makina, kaya nitong umarangkada ng 15.7 Nm of torque at 6,500 RPM. At ito ay kayang sumagat ng 17.7 horsepower at 8,250 RPM. Meron nga itong 180.5cc single cylinder, single overhead cam na 4 po ang balbula ng motorsiklo. Of course, naka-fuel injected ito with the 63 by 57.9 mm pagdating sa kanyang boring stroke. Mataas din po ang kanyang compression ratio mga brothers, kaya naman naka-liquid cooled ang kanyang cooling system. At ito mga brothers ay may fuel tank capacity na 11 liters. Malaki-laki yan at kayang kumonsumo mga brothers ng around 40 km per liter. Ayon po yan sa Bristol motorcycle. At ito mga brad ay meron na lang pong electronic starting. Okay mga brothers, pagdating sa kanyang side profile, dito nyo mas ma-appreciate itong adventure scooter na to kasi ang ganda ng ginawa rito ng Bristol. Pagdating sa decals, napakasimple lang talaga nila mag-decals mga brothers, and yet makikita nyo na premium and elegant, no? Hindi kayo bibiguin. Meron tayo ritong 3D emblem ng Bristol sticker dito, and then ito may linings na naman. Tapos ito ay mga ganitong touch, no, na nakakadagdag highlight sa motorsiklo, lalo na pag titignan nyo siya na malayuan. Dito naman sa gilid, yan, meron tayong ADX 180. Sa running board wala na, yan, gloss na yan. Alright, at meron tayo ritong single o dual tone pala, hindi pala single, dual tone na upholstery. Same lang din dun sa kapatid niya, halos parehas sila pero magkaiba yung design. Naka dual stitches din. Pag kinurot nyo, mararamdaman yung makapal at quality. Halos same lang din yung lapad nila. Mamaya tignan natin yan pag nag bike fitting tayo. Kabilang side mga brothers. O ayan o, diba? Dito sa panggilid may Bristol dito, Bristol again. Same lang din naman. At pag binuksan nyo ilalim, ito yung makikita natin. So mas malaki konti yung kanyang compartment. I guess kasya rito half face din. Wala nga lang siyang helmet hook. May lock ba yung kanyang upuan? Meron. So pag sinagad nyo, bababa siya hanggang dito. Pero okay lang. Hindi naman kayo mahaabala nito mga brothers. Ito yung manual. Ito yung battery tsaka yung kanyang side mirror. Ayan. So baba natin. So going dito sa kanyang handlebar, syempre naka-naked din ito mga brothers. Meron tayo ritong glove compartment. Ito po yung kanyang remote dahil isa itong naka-smart key system. Yung kanyang answer back key. Yan yung remote niya, yung alarm. Yan, very basic mga brothers. Dalawa po yan kung sakali malove yung isa. Alright, andito po yung USB charging port natin. Standard po yan mga brothers. At syempre pagdating sa switch, iba yung kanyang pagkakasistema. May pang konti. Nandito yung horn, left and right. Okay, yung hazard switch, no, yung ating buttons para dito sa kanyang 7 inches na TFT display. At nandito yung ating on and on ng ating ilaw, tsaka high beam, yan, yung kanyang low beam, and then flasher, no. Adjustable bang brake levers, hindi po mga brad, non-adjustable po ito. At sa handle grip, same lang din sila niyang kanyang kapatid na sa ATR, pero bakal na solid, o solid na bakal ang ating end bar dito mga brothers. Dito sa kanan, nandito ang ating electronic starting, patayan po ng ating ilaw, mabuti, stop start system, at pwede nyo pong ma-on and off yung traction control kung sakaling gusto nyong may thrill sa off-road o slight off-road kung patatakbuhin nyo yung mismong scooter. Ito po, malaki yung ating TFT display. Sad to say mga brothers, hindi ito activated, kaya magpakita na lang tayo ng picture dyan para po may idea kayo. Okay, at may mga features pa yung ano nito na pwede nyo, I guess alam ko pwede kayo ditong mag phone mirroring, Bluetooth connectivity, apps connectivity, ayan po, tsaka navigation. Okay, dito naman nandito yung ating pihitan. Siyempre kay wireless key nga ito. Ayan, may physical key din siya kung gusto nyo nga nalobat yung ating remote. Pwede nyo pa rin ma-on ang motor. Nandito ang seat button, fuel,
button mga brothers. Tapos nandito po ang ating tangke. Yan. So hindi na kayo bababa ng motor kung sakaling magpagasolina kayo mga brad. Alright mga brothers, bike fitting para dito kay Bristol ADX 180 mga brothers. Halos hindi naman sila naglalayo ng kapatid niyang si ATR 180. May konti lang na mga pagkakaibahan sa pagiging adventure scooter when it comes sa kanyang dimension and of course riding position. Now, for the reference mga brothers, ganun pa rin, 5'4 lang po ako in height. At mayroon lang po akong haba sa braso na 20 inches. Okay? At slim o skinny lang po ako na rider. Alright, so ganito po ang itsura mga brothers para po may idea kayo para sa motorsiklong ito. For the C-type mga brothers, same lang po sila na tumataas ng 780 mm at mababa po ng ang kanyang ground clearance na pumapalo ng 135 mm. So ganito po itsura. Tingkayad pero konti lang naman mga brothers, hindi naman talaga tiptoe. So sa mga 5'4 pababa dyan, hindi naman kayo mahihirapan i-manage ang scooter na ito. Lalo na kung 5'5 kayo pataas. No, ang gusto ko, same lang din sila pagdating sa put position. Pwedeng standard, pwedeng put forward na maaasahan nyo sa mga mahahabang biyahe. At syempre, meron kayong mga option para makapag-stretch at hindi kayo basta-basta mangawit o pulikatin, yung magkaroon ng numbness. No? At ito, pagdating sa kanyang riding gesture, mataas din po yung kanyang handlebar. I guess mas mataas ito konti para sa akin. Napipil ko, malapit. Yan, kaya loose ang ating braso. At syempre, ang feels ko sa upuan niya, halos same lang din. Malapad siya. Kaya nga, ito, magandang itong setup. Kahit malalaking rider kayo o malalaking bulas kayo, siguradong ma-accommodate kayo ng upuan nitong ADX 180. At syempre, ngayon, makapit po yung upholstery niya. Nakamaong tayo ngayon. So, hindi tayo basta-basta nag-i-slide o dumudulas dahil nga makapit. All the way dito sa ating pillion section mga brothers. So ayan sa ating rider section. Syempre yung tapakan, sabi ko nga, aluminum yan mga brothers. At malaki po ang turn radius ng parehas na motorsiklo. Kaya po hindi kayo pahihirapan nitong ATR 180 at saka itong si ADX 180. Halos same lang sila. Tapos tingnan natin, check natin yung suspension. Medyo mahirap siyang isagad. I don't know pag siguro kung sakaling matest ride natin kung maganda ito maglaro. Pero ako naman siguradong maganda kasi naka-inverted fork yung harap mga brothers. At ito mas mabigat siya ng 7 kilo sa kanyang kapatid na 140 kilogram mga brothers. Pero para sa akin, bike fitting, mas malaki siya ng konti. Mas mabulto yung ano niya. Same ng design ng riding gesture. Kaya pasado ito sa akin, ADX 180 ng Bristol mga brothers. Very comfy sakyan din itong isang to. Alright. At matapos nga nating ikutan ang adventure scooter na ito mga brothers, pag-usapan naman natin ang kanyang presyo ngayon 2026. Meron nga itong updated na SRP na 198,800 pesos. At kung gusto nyo po itong kunin sa ating online financing, meron po itong minimum down payment na 29,820 pesos. And for 3 years mga brothers, meron ka ritong monthly na 8,751 pesos at rebated na po yan. So sa mga interested po mag-apply online, maaari po kayo mag-PM sa ating Facebook page. Yan po ang Sork Moto o kaya naman mag-call and text sa ating cellphone number. At sino ba dito ang nagustuhan ng scooter na ito? Mag-comment naman kayo ng yes at isama nyo po ang inyong location para alam ko kung saan nakakarating ang ating video. At once again, ako po si Sork Moto, ang legit na ahente pagdating sa motorsiklo. Alright!